kung marami akong nasabi at nagawa sa'yo na hindi maganda noon. I've been cruel and unfair to you. Hindi na maulit yun. Wala po yun. Kalimutan na po natin yun. Bettina, isa lang nakikita kong solusyon. Dapat si Josephine ang ilayo natin. Paano natin gagawin yon? Padarakit natin siya sa polis. Ba't di ipapakulong si Josephine? Magagalit lang sa inyo lalo niyan si ate. Kung wala sila isang salita, pabayaan mo sila. You can choose to be true to your word. At pag nakita ni ate Celine yung mga sacrifices ninyo, maybe you should come to her senses at susundin niyo yung mga gusto niyo. Bettina, saan ka pupunta? Kay Josephine, desperada na ako and I won't take this sitting down anymore. Kung kailangan ko takutin si Josephine, gagawin ko para mabalik lang sa akin si Celine ang buong buo. Bettina, sasamahan ako. What's wrong, Celine? Napanaginipan ko lang si Cardo. Paano kung may gawin na naman siyang masama sa atin? Nakakulong na yung lalaking yon. Wala na siyang magagawa sa atin. Hindi na niya tayo malalapitan. Ito yung actress ni Josephine Carter na pinapangarap ko sa akin. Madalas magawin si Celine dyan. Maasahan ka talaga. Maganda ang mag-inang Josephine tsaka Celine na yan. Matitikman na nila resba ko ngayon. Ang hirap iwan si Mama. Uuwi ako kay Mommy. Siguradong mamaya mag-aaway na naman kami. Mama, ang hirap pala ng ganito. Pagod na ako. Wala na yung anak mo. Tama na yung drama mo. Malapit na ako magsawa dito sa setup na to eh. Pretty soon, hindi ko nakakailanganin ng mga yan. Hindi ko nakakailangan magpilay-pilayan para lang puntahan ako ng anak ko. Bettina? Walang hiya ka? Nagpapanggap ka lang pilay at may sakit? Pero yung pala, mas malakas ka pa sa kalabaw? Huling-huli ko na kayo, kitang-kita ko. Wala kang kwentang tao. Maramot kang tao. Ikaw ang maramot. Hindi ko naman ito maiisip gawin. Kung pinagbigyan mo lang kaming magkasama ng anak ko, ang gusto ko lang naman, maranasan na maging ina kay Celine. Isusumbong kita, Josephine. Ipapamukha ko sa anak ko na mali na pinagkatiwalaan ka niya. Makikita na ni Celine ulit ang tunay mong kulay. Huwag mong susumbong kay Celine. Gagawin ko kung anong gusto mo. Layuan mo ang anak ko. Huwag lang yun, Bettina. Hindi ko yun makakayang gawin. Then deal with it, Josephine. Tingnan lang natin kung balikan ka pa ng anak mo. Matuto ka na ulit mabuhay ng walang anak. Huwag, Bettina! Bettina, parang awa mo na! Bettina, huwag mo akong susumbong kay Celine! Bettina! Kahit na Josephine na yan, pinaglolo ko yung anak natin. Ano mangyayari kay Celine kapag malaman niya to? Ano pa nga ba? Hindi masasaktan. Sinasaktan na naman niya yung anak natin. Alam mo, papatay ko na talaga yung Josephine na yan eh. Sagad sa butong kasamaan niya. Mommy, Daddy? Ano nangyayari? Hindi pa nga tayo nakakapag-usap ulit. Parang galit na naman kayo kay Mama. Talagang dapat magalit ka kay Josephine, Celine. Alam mo ba kung anong bago niyang kalokohan ngayon? Nagpapanggap lang siyang pilay. Nagsasakit-sakitan para makuha ka niya sa amin. Vanessa, nakontak mo na ba sa Celine? Busy Lingy. Paano yan? Hindi tayo pwedeng maunahan ni Bettina. Hindi pwedeng malaman ni Celine kung ano yung katotohanan. Alam mo, baka lumayo sa akin yung anak ko pag nangyari yun. Natatakot ako, baka mawala na sa akin ng tuluyan yung anak ko. Jo, pwede ba? Kumalma ka lang. Hindi tayo makakapag-iisip ng maayos kung ganyan kay. I can't lose my daughter again, Vanessa. Puntahan na lang kaya natin si Celine sa kanila. Ano? That's the only way, Vanessa.
Alam mo, wala na akong pakialam kung magkita pa kaming dalawa ni Bettina. Basta hindi na lang ako papayag na ilayo nila sa akin yung anak ko. O sige, uulitin kong kontakin siya. Pag hindi siya sumagot, pupuntahan natin siya. Hindi totoo yan. Celine, it's the truth. Huling-huli ko siya. Kitang-kita ng mga mata ko na naglalakad siya na walang iniindang sakit sa katawan. Hindi nga, totoo yan. Celine, maniwala ka sa mami mo. Nagsasabi siya ng totoo. Bakit, Daddy? Nakita mo ba na naglalakad si Mama? Bakit? Kailangan ko ba mang makitang naglalakad si Josephine para maniwala sa mami mo? Anong ibig mo sabihin, Celine? Na nagsisinungaling ako? Hindi ako ang tipo ng taong nagsisinungaling. Mami, nagawa mo na dati. Nung pinagtatakpan mo si Daddy sa lahat ng pagsisinungaling niya. Totoo ba yung sinabi ni Tita Josephine? Dad, totoo ba yung sinabi niya? Celine. Hindi totoo. Bettina, ako nang bahala dito. Celine, anak kita. Anak ka ni Bettina. Yan ang totoo. Huwag ka na mag-alala kay Josephine. Humingi na ng police protection si Mama. Mami, ikaw nga inaalala ko eh. Nagkukulong ka na naman dito sa kwarto. Mami, ano ba? What's wrong? I don't believe this, Celine. Nagsasabi ako sa'yo ng totoo, and yet ako ang hindi mo pinaniniwalaan? How can I believe you, Mommy? From the start, wala akong ginawa kundi utusan akong layuan si Mama. Ginagawa mo lahat para kumbinsihin ako. Well, ngayon hindi ako makakapayag. Gumagawa ka lang ng kwento. Hindi ako gumagawa ng kwento. Kitang-kita ko siya. Sinipa pa nga niya yung saklay niya eh. At inamin niya sa akin na ang gusto lang niyang mangyari ay maagaw ka sa amin ng daddy mo. Hindi totoo yan. Nandun ako eh. Nakita ko siyang nagsusuka. Nakita ko siyang nahihilo. Nakita ko yung masakit yung binti niya. Hindi niya ako niloloko. Ito na nga ba yung sinasabi ko eh. Darating ang panahon, mas paniniwalaan mo siya kaysa sa akin. Kaysa sa amin ng pamilya mo. Don't you get it? Kung kaya kang lokohin ng mama mo ngayon, ibig sabihin lang nun, she doesn't care about your feelings. Ang iniisip lang niya, sarili niya. And Celine, hindi yun ang tunay na pagmamahal ng isang ina. You listen to me! This is what I've warned you about, Celine. Sinasaktan ka na ni Josephine at sasaktan lang niya ang damdamin mo. Hindi magagawa ni Mama sa akin yan. Mahal niya ako. And she says she wants to spend the rest of her life with me. Celine! Celine. Utang na loob! Ako ang pakinggan mo! Ako ang paniwalaan mo! We don't know what she's capable of! Baka mamaya kung anong gawin niya sa'yo, kung anong binabalak niya sa'yo! Mami, wala siyang binabalak sa akin! Don't let me go! Babalik ako sa kanya! Celine! Celine, please. Makinig ka sa mami mo. Makinig ka sa amin. We know what's best for you. Kahit ano pang sabihin niyo, mama ko siya! Okay? And mahal ko na siya! Narinig niyo ako? Mahal ko na si Josephine!
ginagawa mo rito? Gusto ko sanang makita si Celine. Gusto ko siya makausap. Para ano? Magsinungaling ka na naman sa kanya. Para lokohin mo na naman siya. Hindi ko maintindihan yung sinasabi mo. Ano ba? Nananadya ka ba? Eh, paano kung napuruhan mo yung binti niya? Sige! Sakyan mo pa, Vanessa! Galingan niyo pa yung acting ninyo. Eh, hindi ko maintindihan, darling, bakit mo sinasabing nag-a-acting ako? Ang sakit lang sa dibdib eh. Parang dinudurog yung puso ko. Buong buhay ko, pinaniniwalaan ako ni Celine. Buong-buo yung tiwala niya sa akin, pero ngayon wala na. Nakuha na talaga ni Josephine ang loob niya. Mama, sinabi niya mahal niya na yung babaeng yun. Hindi man lang niya nasabi na mahal niya ako. Tana, anak. Huwag ka nang umiyak, Tana. Tina, patawarin mo ako. Hindi mo pagdadaanan lahat ng paghihirap to, kundi dahil sa pagkakamali ko. Sana nakikita mo pinagsisisihan ko na kilala ko pa si Josephine. Sinungaling ka? Kayo ang sinungaling. Ano ba yung sinasabi ninyo sa anak kong si Celine Bettina, ha? Gusto ko siyang makausap. Gusto ko magpaliwanag sa kanya. I want her to hear my side. Josephine, hindi siya makikinig sa'yo. Kay Mami lang siya maniniwala. Siya yung nagsasabi ng totoo. Hindi ako naniniwala sa'yo, darling. Celine! Umalis ka na! Celine! Umalis ka na, sabi! Huwag mo siya itulak! Celine! Andito ako! Umalis ka na, Josephine! Ano ba? Bitawan mo! Umalis ka na! Sinabi na lumayas ka eh! Oo, alis kami! Huwag mo siya itulak! Layas! Celine! Celine! Anak! Sinabi na lumayas kayo eh! Huwag na kayong babalik dito. Natatakot lang ako. Natatakot ako kasi baka kung ano naman mangyaring masama sa anak natin. Tama na, Bettina. Gagawin na natin kung anong dapat matagal na natin ginawa. Bettina, alam mo, tama si Arthur. Sinira din lang ng babaeng yun ang usapan ninyo. Ipakulong na lang natin siya. Hayaan mo magbulok siya sa bilangguan kasama ng mga pesting katulad niya. Sige na. Ano? Ikukulong nila si Mama? Pakoy, hindi pwede. Kaya nga, sinabi ko sa'yo agad eh. Kasi alam kong di ka papayag sa gagawin nila. Pakoy, hindi talaga ako papayag. Kapag nangyari yun, hindi na kami magkita ni Mama ulit. Pinapadala pa ako ni Mami sa ibang bansa. Kapag nangyari yun, hindi na kami magkita kahit kailan. Eh, para naman siguro para hindi makulong si Mama. Eh, anong gagawin mo? Attorney, hypothetical question lang po. Ano pong chances ng isang suspect na nag-commit ng attempted murder ng 2 beses? Pero hindi naman natuloy. Hindi mga totoong pulis yung umaresto sa akin noon.
Mama, si Josephine yung nagpadukot sa akin. Ano? Diyos ko! Tapos nung tinutukan niya ako ng baril, kamatayin ako ni Josephine. Buti na lang nakatakas ako. That will be 2 counts of attempted and or frustrated murder. Depende sa detalye ng tangkang pagpatay. Mabigat ang parusa at mahabang panahon ang bubunuin ng suspect sa kulungan. Paano po kung may isa pang case ng attempted murder pero hindi nag-file yung victim dahil nanay niya yung suspect? Diba, ang usapan namin, 100 milyon na hindi niya tinupad. At ang sabi ko sa kanya, pag hindi siya tumupad sa usapan, patay ka. Bahala kayo, pahirapan nyo, paglaruan ninyo, magsawa kayo sa kanya. Pagkatapos nun, kung sawa na kayo, tapon nyo. Kaya lang po, may adoptive parents yung victim at sila yung gusto magpakulong sa suspect. Baka kung ano naman mangyaring masama sa anak natin. Tama na, Bettina. Gagawin na natin. Ikaw nung dapat matagal na natin ginawa. Sinira din lang ng babaeng yun ang usapan ninyo. Ipakulong na lang natin siya. Hayaan mong magbulok siya sa bilangguan kasama ng mga pesting katulad niya. May bearing pa rin ang testimonya ng mga magulang ng biktima at maaari silang mag-file ng kaso. Mas mabigat ang sintensya at mas mahaba ang bubunigin ng suspect sa kulungan. Wala na pala talagang lusot si Mama kapag nakulong siya. Hindi na pala talaga siya makakalaya. Kawawa naman, no? Kung kailan niya gusto magbago. Kung kailan kami pwedeng magsama. Doon siya pinapakulong nila, Mommy. Kakahiwalay na talaga kami. Tama na yan, Celine. Kasi wala rin tayong magagawa para sa mama mo kung puro tayo lungkot. Okay, wala naman na talaga tayo magagawa eh. Meron pa. Pwede mo pang mailigtas sa mama mo. Paano? Yes. Yes, Lieutenant. Yan. Yan ang address ng most wanted criminal na hinahanap nyo. Oh, hulihin niyo na si Josephine Carter as soon as possible. Salamat. I hope we're doing the right thing. It's the right thing to do, Bettina. Ipakulong si Josephine para hindi niya magulo si Celine. Tuloy na natin yung pag-abroad natin. That way, hindi na makakalapit si Celine sa babaeng yun. Celine, kailangan natin magawa lahat ng paraan para hindi niya napuntahan si Josephine. Vanessa, paano kung tuluyan ang maniwala si Celine kay Bettina? Paano nga kung tuluyan nang hindi na magpakita sa akin yung anak ko? Hindi naman siguro. Alam mo, nakita ko naman kay Celine na sincere siya eh. Hindi yan makikinig sa nanay niya. Alam mo, pag nangyari yun, ay hindi ko makakaya. Parang gusto ko mamatay na lang ako. Gusto ko mamatay na lang ako. Ma? Ma! Celine, bumalik ka. Ma, ipapakulong ka ni Mommy. Papunta na yung mga polis dito para huluhin ka. Ano? Anong gagawin natin? Ma, itatakas ka namin. Sa wakas, natuntun ko rin kayo ng magaling mong ina, Celine. Tara! Bilisan niyo.
Pakibuksan mo yung gate. Amin na yan. Bilisan na natin. Pasensya na kayo, anak. Ako pa nakakabagal sa inyo. Huwag mo intindihin yan. Salamat, anak. Salamat sa malasakit mo sa akin dahil akala ko iiwan mo na ako ng tuluyan. Ma, hindi ko kayo kayang iwan. Kahit anong mangyari, hindi ko kayo iiwan. Pwede ba? Tama na muna yung drama. Baka maabutan tayo ng mga pulis dito. Tara na. Saan ba tayo pupunta? Bahala na po. Basta importante, makalis tayo dito. Kailan na? Sige. Sandali. Ilalagay ka. Bakoy! Uy! Kumusta, Celine? Cardo? Arthur, cannot be reached si Celine eh. Anong gagawin natin? Ayoko siyang mapahamak pag dinakip ng mga pulis si Josephine. Huwag ka mag-alala, Bettina. Hayaan mo. Ako na ang susundo sa anak natin. Ibalik mo sa akin si Celine ng ligtas. Mangako ka. Nangangako ko, Bettina. Isasoli ko buong buo sa iyo ang anak natin. Anong ginagawa mo dito? Ano pa? Di maniningil ng pautang. Ba nakalimutan mo na yung pinatay ng nanay mo yung kapatid ko? Cardo, huwag mo yung damay dito, anak ko. Huwag mo damay si Celine. Damay-damay na to! Wala lahat sa akin ngayon! Walang iya ka, Cardo! Tara na! Hoy! Tumakas tayo, Celine! Hoy naman, di ka namin pwede iwan dito! Hoy! Bakoy, ano ba? Tara na! Bakoy, tama na! Tara na! Walang tao sa bahay. Baka natunugan na pupunta kami para hulihin siya. Taktakas? Yan na nga ba yung kinakatakot ko eh. Hype na Josephine yan. Anong sabi ng mga pulis? Hinahanap daw na patalim. Ano? Anong patalim? Asan yung anak ko? Okay ba yung anak ko? Mahal kita, Celine. Alam mo ba yun? Huwag ka na magsalita kasi ikaw lang ang nahihirapan eh. Alias, bilisan mo! Oo, sandali. Paano natin sila matutulungan ngayon kung hindi naman natin alam kung nasan sila? Hindi man lang sila tumatawag. Malamang pinigilan ni Josephine. Nagawa nga niyang impluwensyahan si Celine na talikuran tayo. Pero mas maganda na kasama ni Celine si Josephine kaysa namang bihag siya ni Cardo. Kahit kailan, hindi magiging ligtas si Celine hanggat kasama niya yung babaeng yon. Just get far away from here as much as you can para hindi na tayo masundan. Anak, hindi na tayo magkakahiwalay mula ngayon. Mama, please! Mama!